Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon, titignan natin anong ipapakita sa collective reading. Okay? Tignan natin. At sa mga gusto magpa-private reading, message na lang ako sa description box below sa Facebook or Instagram. Guys, paalala lang po ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't. Ang laki nitong bagong cards ko. Tignan natin. Ano ang overall energy ng collective. Divination abuser. So, nakikita ko dito, meron dito mga nagpaparead ng tarot o humingi ng guidance kasi parang nai-stress na and hindi na alam kung anong gagawin. Parang gusto niyo na ng peace of mind. Sobrang ano na ba kayo? Naaabuso niyo na yung sarili niyo, yung kumbaga nagdadasal lang kayo palagi. Alam mo yung ganun na hindi niyo na maintindihan kung ano nangyayari. Ayan no. And meron dito, siguro na-involve kayo ngayon sa drama, ang daming drama sa buhay nyo and hindi nyo na alam kung ano dapat nyong gawin. Basta ang daming ganap sa buhay nyo. Ayan. Tinapan natin. Meron dito mga nanonood ng YouTube. Isa na nga kayo dito na or sa TikTok. Basta humingi kayo ng guidance. Parang ano tawag dito, gusto nyo malaman kung ano ba dapat nyong gawin sa mga problema nyo, sa mga pinagdadaanan nyo, ganyan. Tignan natin. Love life ng collective. Tinatin ko yung energy makukuha natin. Okay, so nakikita ko dito marami nagkakagusto sa inyo and meron dito nagmamatigas sa communication, ang daming alam mo yun, parang ma-pride na energy na sa sense ko. Okay, so may mga umiiwas. Tingnan pa natin. Okay, so nakikita ko dito siguro ang dami nagkakagusto sa inyo pero umiiwas kayo kasi nga involved na kayo or itong nagmamatigas ikaw or yung person mo makipag-usap. Alam mo yun, alam ng person, iniiwas ka ng person mo sa sa madaming tao kasi nga marami nagkakagusto. Ayun, nakikita ko naman may partnership kayo ng taong to and masaya kayo together, masaya yung pagsasama ninyo and kung magkalayuman kayo, nami-miss nyo yung isa't isa. And sa nakita ko, meron din isang tao dito na nag-iisip sa'yo, nami-miss ka, nasa malayo. And meron dito na parang gustong bumalik sa ano ba to? Kung nasa abroad man kayo, gusto nyo bumalik sa hometown nyo, ganyan. Parang may nami-miss kayo. And sa nakita ko dito, meron pa ditong nasasaktan. May nasasaktan, it's either ikaw o yung person mo. And sa nakikita ko, kayo parang umiwas na kayo sa maraming tao kasi parang pagod na kayo sa buhay. Ang dami nyong pagod na kayo in life. Like wala na kayong energy, ganun. As in, pagod na. And sa nakikita ko, ang daming nakasuporta sa inyo. Yung person mo, suportado ka, suporta mo siya, and maraming din na gusto maging kaibigan ka. Kaya siguro nagsalas yung person mo. Ayan. Meron dito broken family. Baka yung person mo or ikaw to. And natatakot ka na magkaroon ka ng broken family. Ganyan. And meron dito involved na bata na nakakamiss sa inyo. Ayan. May inggitan at selosan na nangyayari. May pag-travel din ako nakikita.
ingat ka, mag-cleanse ka, may mga naiinggit sa'yo. Yan, yung mga hindi nasasabi na maganda. And kung may travel kayo, may mga delays lang ng onte. Pero matutuloy naman kung ano may travel nyo. Ayan. So, ingat ka lang din sa mga taong malalapit sa'yo. Ayan. So, tinan pa natin. Anong ipapakita? Sa love life ng collective. Nahihirapan ako i-shuffle. Tara na i-shuffle. Uy. Spiritually woke, self-awareness. So, ayan, nakikita ko dito na kung mga single man kayo, mas mas nagfo-focus kayo sa sarili nyo and kinakalimutan nyo na yung past ninyo or yung mga hindi magagandang nangyari ng mga nakaraan and mga nagdi-detach dito from ego. And sa nakikita ko, kung in a relationship man kayo or married, nakikita ko na mas kinikilala nyo yung sarili nyo and yung person nyo. Parang ayaw nyo na ng ilusyon, ayaw nyo yung maraming iniisip. Kumbaga, mas nagiging matured kayo ngayon. Ayan, key player. So, importante tong taong to or ikaw sa person mo. And kahit na maraming nagkakagusto sa'yo or sa kanya, alam mo yung nag-iisa pa rin kayo sa isa't isa na irreplaceable tong tao. And nakikita ko na yung person, ano ba to? Sinasabi ng person mo sa sarili niya, parang walang makakapalit sa'yo kahit sino man. Parang, mayroon siyang nagkaroon siya ng ex, pero ngayon nakilala ka niya. Kung isip niya kung mag-break kayo, ayaw na niyo mag-jowa, ganon. Ayan, mahal na mahal ka nitong taong to. Ayan. So, swerte mo naman doon. Swerte mo naman doon. So, tinampan natin. Ay, ito pala yun. Ito. Mali yun ako. Pati nang papakit sa love life ng collective. Speak your dreams out loud. So, ayan, nakikita ko dito, kailangan nyo talagang mag-communicate ng person mo. Kasi ngayon nga, may mga nagmamatigas sa communication. And sabihin nyo kung ano nararamdaman nyo. Kasi importante yun sa relasyon eh. Yung honesty, yung meron kayong emotional intelligence, and yung kayo mag-compromise, mag-communicate, makinig. Kasi dun magiging maayos yung relationship nyo, makakatulong yun. Kung may hindi kayo nagugustuhan sa isa't isa, ganyan, kung mga ayaw nyo, magpakatotoo lang kayo. Nothing changes if you wait. So, wala daw magbabago kung mag-aantay ka lang, hayaan mo lang. Wala ka talagang makikitang pagbabago sa person mo or sa relasyon nyo, di ba? Yan. So, tingnan natin. Ano ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Okay, so nakikita ka nitong taong to na gusto niya na mapangasawa. And ikaw yung gusto niya na makita na maging nanay ng anak niya. Actually, gusto ka na niyang buntisin. Ayan. And nakikita ka niya na very loving. Alam mo yung perfect woman sa paningin niya. And napakabait mo daw, ganyan. And gandang-ganda sa'yo tong taong to. Or puging-pugi. Kung lalaki ka man na nanonood. Ayan. Pero ngayon, sa nakikita ko, nararamdaman niya sa'yo, hindi pa niya sinasabi totoo. Parang nag-iisip pa siya. And gusto mo na niya mapag-isa, mapagsalita. Nagmamatigas din yung taong to.
And siguro may mga iniisip siya, pero yun yung naiisip niya. Or sasabihin niya sa in the future. Ayan o. And sa nakikita ko, meron din panghihinayang tong taong to. And ayaw kanyang mawala. Nag-overthink tong taong to. And meron dito ako nasisense from the past na nanghihinayang, na nawala ka sa buhay niya. Like, kung single ka man na nanonood, nakikita ko na ikaw sana yung potential na babae na nakikita niya, pero nanghihinayang to. Patuligtad eh. The world. So, may nakikita na may natapos na cycle sa inyo ng person mo, or kung reverse man na may kailangan matapos from the past para makausad kayo parehas. Itong parang gusto na din ng taong to na yung relationship nyo i-take to the next level, ganyan. And meron ako nakikitang travel sa inyo ng person mo. And minsan siguro naboboard tong taong to. Kailangan na siguro, ayun, gusto niya mag-travel kasi naboboard siya. Kailangan yung mapag-usapan to na kasi sa relasyon kailangan niya i-spice up, diba? So baka kailangan niyo mag-travel, yun, mag-usap kayo, na may mga kailangan yung gawin para hindi maging boring yung relationship. Kailangan talaga yung mag-date, lumabas-labas, magkaroon kayo ng oras para sa sarili niyo. Ayan, the Fool. So itong taong to gusto talaga ng new beginning, and gusto niya magsimula ulit. At ikaw yung nakikita niya na gusto niyang tawag nito, to build life with. Ayan. Sabi ko sa inyo, meron din may nagmamatigas dito. So, yung mga ma-pride dyan, o yung person mo, hindi maganda yan. Ayan, no, hindi niya sinasabi yung mga gusto niya sabihin. Okay, so nagiging, itong taong to, medyo, nagtitake time siya. Patient tong taong to. Hindi siya yung ora-orada, basta-basta gumagawa ng desisyon or nagsasabi. Basta masyado tong pasensyosa. Ayan. So, nakikita ko naman, generous tong taong to. And gusto niya ibigay sa'yo lahat. At ikaw din. Parang gusto niya magbigayan kayo, ganyan. So, when it comes to time, material things, sa lahat ng bagay. So, magbibigayan kayong dalawa. Ayan, no, may pag-travel talaga. So, baka kailangan nyo mag-travel. May communication ako, biglang communication na paparating and travel sa inyo. Ayan, may importanteng message or mag-uusap kayo. Ayan, medyo controlling lang tong person mo. Nakaupo lang siya, medyo bossy. At ikaw, parang dead makabala ka dyan. And focus ka din sa kaperahan mo eh. And nakikita ko maganda ang kaperahan na papasok sa'yo. Ayan. Okay? So, meron dito yung tao na feeling ko nagkakagusto sa'yo. Tingnan natin. Ano naman na-feel mo sa person mo? Nafe-feel. Ayan. So, may inaantay ka dito. Inaantay mo, magta-travel ba kayo? Ikaw, nag-aantay ka lang din eh. Ayan, may opportunity din kasi paparating sa'yo. And, siguro, gusto mo na din magkita, mag-travel kayo, ganyan. And, marami kasing din sa'yo eh. Mas focus ka sa, kahit hindi okay yung love life mo ngayon, mas focus ka sa career mo. Ayan, nafe-feel mo sa kanya. Kinikilig ka, para kang feeling mo nililigawan ka, ganyan. May nagkakagusto pa din talaga sa'yo, nasa malayo. Tinitingnan ka lang itong taong to. Ayan, so, gusto mo siguro i-surprise ka din ng person mo, ganyan. Yung mga naiisip mo, inaantay mo na i-surprise ka niya. Ganyan. See, meron din. Kakasabi ko lang, may nasisense ako nagkakagusto sa'yo. Mayroon pa dito isang tao na nagkakagusto sa'yo. Medyo mabagal lang tong taong to. Alam mo yun, yung usap-usap lang kayo, ganyan. Yung parang nahuhulog yung loob niya sa'yo. And ikaw, mahal na mahal mo yung person mo. Nakikita ka nito mga taong to na very loving ka, mabait na mabaitan sa'yo. Kahit yung isa. And baka ikaw tong meron pa isang nagugustuhan o hulog yung loob. So, ingat ka lang. Ayan.
medyo pagod ka din eh. Ayan, nag-iisip ka, attracted ka din sa person mo, and gusto mo na, yung very passionate yung nararamdaman mo sa taong to. Ganyan. Ayan. Ikaw kasi, gusto mo magsimula muna. Alam mo yung pinag-aaralan pa lahat ng bagay. Ayan. And, for you kasi bago pa lang tong taong to, or nagsisimula pa lang kayo ulit. Ayan. Pero ikaw nagiging matalino ka na. Hindi ka na yung basa-basa pabukso-bukso ng damdamin, ganyan. And mas ginagamit mo na yung utak mo, hindi lang puro puso. Which is tama yan. Good yan. Ayan. Tas, siguro may dumating sa'yo na parang biglaan din na nagkagusto ka, or hindi mo inaasahan. Parang nagkakaroon ka ng nararamdaman. Hindi mo na maintindihan. And mabagal lang din tong taong to. Nagulat ka na lang. Ikaw, masaya ka lang. Masaya ka sa person mo. Masaya ka ngayon. And napapasaya ka yan ng taong to. And sobrang yung pagmamahal mo. And alam mo yung nabuhayan ka. Nagkaroon ka ng nababrighten niya yung buhay mo. Ayan, 6 of Wands. May nakikita ako na victory yung paparating. Marami talaga nagkakagusto din sa'yo. Victory yung paparating sa'yo. Success. And ayan, nakikita mo na maayos naman yung relationship mo. At swerte ka sa taong to. Ayan. Girl, ang dami nagkakagusto sa'yo. Ayan, so ayan, nasa sense ko. Tignan pa natin. Anong possible na saan mag-end up tong connection nyo? Possible outcome ng connection nyo. Ay, the lovers. Ayun no, mamahalin yung isa't isa. Six of Swords. So, meron ditong, siguro kayo, relocate kayo ng person mo. And, alam mo yung parang bubukod na kayo, gusto nyong mapagsarili, ganyan. Ayan, which is good kasi nakita ko maganda naman yung magiging outcome. And Queen of Wands. And magiging, passionate ka eh. Ganyan. Enjoy ka lang, ganyan. And tawag dito, gandang-ganda sa yung tao. Yung first tao, yung person mo. Ikaw, ang dami mo kasing iniisip. Ang dami mong gustong sabihin, gawin. Baka ikaw yung makikipag-communicate dito. 10 of Swords. So, ayan. So, may ending na mangyari. Kakalimutan nyo na yung from the past. Mag-uusap siguro kayo. Parang magsisimula talaga kayo ulit. Kasi may ending, tas may mangyaring yung beginning. 9 of Wands. So, ayan. Wag lang magmatigas. Meron kasi magmamatigas dito eh. Ace of Wands. So, ayan. May travel and communication, the world. So, ayan nga tayo, no? May travel talaga. Baka out of the country kayo or LDR kayo ng person mo. And, yun yung pag-uusapan nyo. Ganyan. Tatapusin nyo na yung LDR. The Hermit. And, meron dito na yung nag-isolate, which is yung hindi dapat gawin. So, baka mag-isolate, mag-iisip-isip, ganyan. 9 of Pentacles. So, ayan, meron kayong ipapurchase ng person mo. And, siguro, tapos na yung paghihirap nyo financially. Magkakaroon na kayo ng magandang finances, wealth, and abundance. King of Swords. So, ayan. Magiging matalino din yung person mo. Kaya din siguro nagmamatigas. So, nagiging matalino siya. 3 of Cups. So, ayan. May celebration talagang paparating. Kasama yung mga kaibigan nyo. And, ayan. High Priestess. Kailangan mo daw i-follow yung intuition mo. Okay? So, ayan. Tingnan natin. When it comes to your career. Career, money. O sa career,
may ending na paparating dito or gusto mo nang mag-resign, mag-change ng career. Ayan, so nag-overthink ka, na-stress ka sa nangyayari. Ayan. So baka may makagalit ka dyan sa katrabaho mo, so mag-ingat ka lang. So lalaki to, tahimik lang pero baka magkainisan kayo. And ayaw makipag-usap or hindi mo kakausapin. Parang naiinis ka eh. Parang nagiging isip bata siya. And hindi siya nakikipag-usap, di ka rin nakikipag-usap. May mga delay sa communication. Ayan. Dalawang lalaki to eh. Or pares kay lalaki, ganyan. Ayan. So, may improvement naman ako nakikita. Magiging maayos naman daw to. So, iwasan lang pagiging mainit ang ulo. Ayan. Ito, may partnership naman na nakikita when it comes to your career. Baka yung person mo susuportahan ka din, ganyan. Ayun, ang daming tao. Siguro may boss ka dito. Ayan, so may new beginning ako nakikita. Magiging maayos naman daw lahat. Ikaw tahimik ka lang, ganyan. May pag-iwas, and nakikita ko tuloy-tuloy ang pasok ng pera, which is good. And, ayan o, siguro may inaantay ka ditong pera, paparating na yan. So, ayan lang. Pero mapupunta lang din daw sa pamilya. So, ingatan mo na lang din. Ayan. Yan ang nakikita ko. Okay, din natin ang advice. Ay, tingnan natin. Advice. Advice ni universe. Salam. River of release. Drift along the river of release where water carry away burdens guiding towards the renewal. So, ayan. So, sinasabi dito, i-release mo yung mga burden mo or baka kailangan mong pumunta doon malapit sa water, mag-swimming ka or river or lake para ma-release yung mga dinadala-dala mo dyan para, alam mo yun, magkaroon kayo ng new beginning. Kailangan nyo siguro mag-cleanse. So, ayan, mag-cleanse kayo, okay? Tingnan pa natin. Ay. Kailangan nyo mag-cleansing. Advice ni universe. Letting go. Ayan, no? So, kailangan nyo mag-let go. Surrender and let go of control. Release resistance and trust in the flow of life, knowing that everything unfolds in divine timing and for your highest good. Ayan. So, yung mga controlling dito, yung mga kinokontrol nyo yung tao, sitwasyon, i-control nyo yan. And, ayun, maniwala lang kayo, go with the flow lang kayo, maniwala lang kayo kay universe, kay God, sa mga angels nyo. Kasi, lahat na nangyayari ay in the right timing, in the divine timing. Ako, ganun lang ako, go with the flow na lang ako, bahala na ako nung mangyayari. Which is, alam mo yun, kasi may stress ka lang. Ayan. Tingnan natin na yung blockages. Or, stop editing a story that flopped. Your ex is an unfinished project. Endings, detachment, closure. Ayan, so, sinasabi dito, baka kailangan mo nang kalimutan yung ex mo or something from the past. Nangyari na, tama na. Hindi mo kailangan ng closure para mag-move on. Ganun yung sinasabi dito. So, ayun. Ayun lang, guys. Tomorrow ulit. Maraming salamat po.